papupuri sa Diyos, simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sa Ebanghelyo matutunghayan po natin ang pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus sa isang pipi na nagsimula na ring magsalita. Panginoong Hesus, sa mga pagkakataon na ang aming mga salita ay salungat sa katotohanan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa mga pagkakataon na kami ay nagsabi ng mga bagay na kahalayan at pag-aapi sa aming kapwa, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa mga pagkakataon na aming ipinagkait ang pagkakataon na kami ay magpahayag ng mabuting balita at ng katotohanan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkapit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Humirang sila ng mga hari sa Israel, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit di ayon sa aking kagustuhan. Ang kanilang mga alahas na ginto at pilak ay ginawa nilang mga Diyos-Diyosan, at ito ang kanilang sinamba. Itinatakwil ko ang guyang ginto ninyo, mga taga-Samaria. Nagpupuyos ang galit ko sa kanila. Kailan pa sila dapat parusahan? Ang Diyos-Diyosang yan ay ginawa ng tao, hindi yan Diyos. Kaya't ang guya ng Samaria ay magkakadurog-durog. Hangin ang kanilang inihasik at ipo-ipo ang aanihin nila. Ang nakatayong mga trigo'y walang uhay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbunga man yon ay lalamunin lamang ng mga dayuhan. Dahil sa pagparami ng mga dambana, naging daan iyon para dumami ang kasalanan ng Ephraim. Sumulat man ako ng 10,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lamang nila. Mahilig silang maghandog, naghahain sila ng karne at kinakain nila ito, ngunit hindi nalulugod sa kanilang Panginoon. Gugunitain niya ang kanilang kalikuan at parurusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan, sila'y magbabalik sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Tutunga at may bibig, ngunit hindi magsalita, at hindi rin makakita mga matang sadyang-sadya, at hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Totoo nga na mayroong kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din, ngunit hindi maihakbang.
Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, sana ay makatulad din ng gayong Diyos na gumawa. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ikaw, bayan ng Israel, magtiwala sa Panginoon. Siya ang iyong sangkalang laging handa na tumulong. Kayong mga saserdote sa Diyos ay magtiwala. Kayo'y kanyang iingat at ilalayo sa masama. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Dapat natapwat sinabi ng mga Pariseyo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang Martes ng umaga po sa inyong lahat. Yung narito sa ating chapel, dito sa Radio Veritas, Our Lady of Veritas Chapel, at ganoon din naman sa ating mga kababayan na sumusubaybay po dito sa ating true live streaming sa Radio Veritas. Ayan, pwede po ba na saan man kayo naroroon, sabihin niyo po dun sa mga taong katabi ninyo, God bless you. God bless you. God bless you. Ayan, ano? Kailangan nating patuloy na maging blessing sa bawat isa dahil yung ebanghelyo parang ganito rin kaya ang makikita ni Jesus. Ganito rin kaya ang makikita niya kung sakasakaling siya ay dumating dito sa Pilipinas. Pareho rin ba nung kanyang natunghayan dito sa ebanghelyo na inasabi sa ebanghelyo si Jesus ay pumunta sa mga kabayanan. Tinignan niya yung mga tao at ano ang sabi ni Jesus? Siya ay nahabag. Bakit? Dahil yung mga tao ay lito at lupaypay. Parang kawan na walang pastol. No? Ngayon kaya, sa tingin po ninyo, ang Panginoon kung sakali, halimbawa, no? Nakita niya, tinignan niya tayo lahat dito sa lupa. Naglakad-lakad siya dyan sa ating mga lugar, sa ating mga pamayanan. Tinignan niya ang kabuuan ng ating bansa. Pareho lang kaya ang kanyang masasabi? Lito at lupaypay? Kayo po, ano tingin po ninyo sa ating sambayanan?
Nalilito na nga ba talaga tayo? Nakalilito ba? Lalo pa kung ikaw ay naghahanap ng katotohanan, sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Ayan, ano? Sino ba ang totoo sa kanilang mga salita? Nakakalito. Hindi mo alam kung sino ang iyong paniniwalaan. No? Kasabay pa nito, yung dahil nga lito tayo, hindi natin alam kung ano ang ating susundin o susundan, nanlulupaypay tayo ngayon, no? Nangihina. No? Ang ganda ng salitang yan, ang lupaypay. Doon palang salita, parang itsura talaga, parang yung halamang lanta. No? Lupaypay. Huh? At tingin po ninyo, kung titingnan nyo ang mga Pilipino ngayon, lito ba at lupaypay? Sana hindi, ano? Pero ang katotohanan, ng realidad, pwede. No? Sa panahon na ito, sa banta ng, yan, darating na malakas na bagyo, maliban dyan, may nangyayari pa ring bagyo. Ng bagyo ng pananamantala, bagyo ng pagnanakaw, panluloko, pang-aabuso. Nangyayari na yan, ano? Mas kakayanin pa nga natin yung super bagyong papalapit kesa nangyayaring bagyo dito sa ating lugar, no? Kaya in reality, pwede, no? Sa isang pananaw, pwedeng masabi na ang mga Pilipino ay lito at lupaypay. Pero anong gagawin natin ang tanong? Yun ang tanong dun eh. Oo nga, sige. Lito tayo at lupaypay. Ano ang solusyon? Ano solusyon? Para magkaroon ng kaliwanagan ang ating mga kababayan, no? Na magkaroon ng sigla, no? At matibay at maliwanag na pag-asa, no? Talagang ano ang solusyon? Ay, bahala naman sila Father John. Bahala na yung mga obispo at mga pare. Ayan, ano? Bahala na sila doon. Silang mga nakakaalam sa posisyon. Sila. Ayan, ano? Hintayin na lang natin ang eleksyon. Ayan, ano mga sabi natin, ano? Ayan, ano? Bagamat, valid, no? Na tayo ay umaasa sa mas sa magandang liderato na sa ating bansa para tugunan yung pagkalito at pagkalupaypay ng Pilipino. Pero kung titingnan natin yung ebanghelyo, meron ding sinasabi ang Panginoon na mungkahi niya sa atin. Ano po iyon? Ayon sa ebanghelyo, nang makita niya yung napakaraming tao, nahabag siya dahil sila ay lito at lupaypay. Ano naging solusyon ng Panginoon? Ang sabi niya, idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, hindi sinolo ng Panginoon, bagamat kaya niya, hindi niya sinolo. Hindi niya single-handedly ayusin yung kanyang mga nakikita. Bagkus, ang sabi niya, nawa mayroon pang mga tao na tutugon kasama ko sa pangangailangan ng mga napakaraming taong ito. No? Bagamat si Jesus ang Mesiyas, no? Siya ang tagapagligtas, pero ang binibigyan ng diin ng Panginoon dito, na tayo po, mismong tayo, ay may kakayahan at panawagan ang Diyos na maging bahagi ng solusyon sa pagkalito at panglupaypay ng ating pamayanan o lipunan. No? Ibig sabihin, hindi natin kailangang iasa. Iasa sa mga susunod na liderato. Iasa sa mga mambabatas. Iasa sa mga marurunong na tinatawag natin. Hindi po. Matagal na nating ginawa yan. Matagal na po nating paniniwala yan. Inasa na lang natin sa kanila. Tayo, nanood na lamang. Tayo,
tinamad, nawalan ng pag-asa, pinanghinaan ng loob, wala naman ako magagawa, sino ba naman ako? Di po ba? Not anymore at this time and age. You can make use of the social media na nasa ating mga daliri lamang para maging tagapaghatid ng katotohanan. Di po ba? Magdala ng pag-asa, tibay ng loob, tapang. Pwede na tayo magsalita. Meron tayong universal platform. Ibig sabihin, meron tayong pwedeng gamitin para ipahayag ang katotohanan sa nakararami na hindi mo mabibilang. Hindi kayang hadlangan ng mga borders and boundaries. Kaya nating maging bahagi ng solusyon. No? At sabi nga lagi ng simbahan, no? Yung lay vocation, ibig sabihin ng lay vocation, hindi pare, hindi madre. Kayo na mas nakararami, kami kakaunti lang kami. No? Kayo po ay bahagi ng tungkulin na inaakala natin sa mga pari lamang. Hindi po ganun yun. No? Matagal na pong panawagan ng simbahan. No? Ang inyong tungkulin at papel ay hindi segunda mano, kung hindi primera klase. Kasabay niyo po ang mga relihiyoso kagaya ng pari at madre na sinisiguro na magiging bahagi ng solusyon. Sa anumang paraan na naiisip po ninyo para matugunan ang pagkalito at pagkalupaypay ng sambayanan. No? Tandaan po natin, tayo ay maliligtas ng Diyos, hindi dahil wala tayong ginawang masama. Ulitin ko po ito. At lagi ko itong sinasabi. Ang kaligtasan po natin ay nakabase hindi sa ating hindi paggawa ng masama. Hindi. Hindi yan ang magliligtas sa atin. Ang magliligtas sa atin ay yung paggawa natin ng kabutihan. Ang magliligtas sa atin ay hindi naman ako gumawa ng masama, basta ako. Hindi ako nanloloko, hindi ako nagnanakaw, dito lang ako. Hindi yon ang susi ng kaligtasan. Ang susi ng kaligtasan, ayon din sa Ebanghelyo, ay yung paggawa natin. No? Proactively, kusang loob, paggawa natin ng kabutihan. Yung pinakain mo, yung nagugutom, pinainom mo yung nauuhaw, dinamtan mo yung walang suot, dinalaw mo yung napipiit, yung may karamdaman, may ginawa ka. Ayun, no? May ginawa tayo. Kaya, ayun ang ginawa ng Panginoong Jesus. Idalangin ninyo na magsugo pa ng mga mag-aani. No? Pinakita ng Panginoon na maliwanag na tayo po ay inaasahan at may bukasyon na kumilos. Hindi lang manood, hindi lang sumaksi, hindi lang po. Kung hindi tayo ay may gagawin proactively. Yan. Tayo mismo magdadala ng katotohanan, tayo mismo ang kikilos ng kabutihan, tayo mismo ang magsasagawa ng pagtulong o pagdamay sa mga nahihirapan. Kaya mga kapatid, ayan, ang mundo, lito at lupaypay. Ngunit tayo ay hindi magiging mananatiling bahagi ng problema. Piliin natin na maging bahagi ng solusyon. Lalo pat narinig natin ang panawagan ni Jesus na tayo ay yumaon, tayo ay pumunta bilang mga
mang-aani sa masaganang anihin sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Sa pamamagitan ng pagkapari sa bagong tipan, idinudulot ng Diyos ang mapagpatawad na paglilingkod ng Kanyang anak sa atin. Lumapit tayo sa Panginoon ng ani at manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinatawag sa paglilingkod sa bayan ng Diyos bilang mga pari, naway dumami pa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansang sarado sa Ebanghelyo, naway maihanda at maging mga matatabang lupa para sa paghahasik ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod na pari, madre, religyoso, katekista, at laikong apostolado, naway makahikayat ng iba pa upang sumama sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa mga natatanging serbisyo sa ating sambayanan, naway mapalakas natin ang loob at ating suportahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mapagpatawad na sakripisyo ni Kristo, naway magdulot sa mga yumao ng kalwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng ani, sa pamamagitan ng aming mga panalangin, tipunin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng marami pang manggagawa sa iyong misyon upang mapadali ang pagdating ng iyong kaharian sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natupos mong tunay. Ang Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Idalangin po natin ang kaharian ng Diyos ay mapasa atin at ang kanyang kalooban ay magawa nating sundin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ngalan mo, mapasak namin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Binigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa at patawarin mo ang aming sala, tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mo laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Isang maikling patalastas po, makiisa sa Misa Triduum at sama-sama tayo manalangin sa pamamagitan ni San Benito Abad, mag-alay ng banal na misa para sa kagalingan ng katawan, isip at kaluluwa. Inaanyayahan po namin ang lahat na dumalo sa banal na misa dito po sa Our Lady of Veritas Chapel. Para po sa inyong pamisa, tumawag lamang po tayo sa Religious Department. Ang numero po ay 89257931, Local 129-131-137, o mag-text po tayo sa numerong 0917-631-4589 at hanapin lamang po si Binibining Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo, mahalin at paglingkuran ang Diyos at ang kanyang bayan. Salamat sa Diyos.